Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin kapapasok lang nako OMG tumistigo na mga dapat iboto at di dapat iboto sa 2025 senatorial election. Atin pong hihimayin yan mga kababayan, no? At yan po ang ating bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin. Tumistigo na, diretso inidoro. Nako, mga dapat iboto at di dapat iboto sa 2025. Atin pong alamin. At ito pa mga kababayan, nako, sa China pala, no? Sa China pala mga kababayan, grabe po, no? Yung pataw sa kasalanang bribery, no? Bukod sa hindi na po sila makakatakbo sa politika, nako, mamaya pag-usapan po natin yan, right? At ito pa, yung tumistigong sinasabi natin, itong si Kerwin Espinosa mga kabayan, tumistigo na. Sa Quadcom yata ito. Nako naman talaga, oo. Mamaya pag-usapan po natin yung kanyang naging statement, mga karibin natin, right? At PDP laban at iba't ibang lahat po ng senatorial candidates, aspirants, mga kabayan. Pag-usapan po natin kung sino po yung dapat nating iboto at kung sino po yung dapat nating iwasan, alright? At yan mo mga kabayan, simulan na po natin dito po sa China. Kung lahat ng bansa ay ganito mga kababayan, no? Ito. China jails former top central banker for life for bribery. Pero dito sa ating bansa, sa Pilipinas, mga karibin natin, no, kapag ikaw ay nasentensyahan ng bribery, no, pwede ka pa ring manalo sa eleksyon. At isang patunay po riyan, no, itong si Senator Jinggoy Estrada. 'Di ba? Convicted po siya for bribery mga kabayan. Sa salang panunuhol. Pero yan, elected, nakaupo, isa pong mambabatas ng Pilipinas. Nakakahiya po sa nakakahiya po sa international community. Yung ating mga senador, yung ating mga kongresista, yung kongresista natin, for example, as a representative Franz Castro, no? Convicted for child abuse. Pero ngayon tumatakbong senador. Kalukuhan talaga to, no, mga karibin natin. Kaya sabi nga ni Congressman Marcoleta, kung gusto mo ng pagbabago, pumili ka ng mga bago at yung may mga maprinsipyo talaga. Yung talagang kayang ipagtanggol ang sambayan ng Pilipino at yung mga para sa Pilipino talaga. Hindi yung para lang sa bulsa. Diba? Yung iba kasi mga kababayan tumatakbo ng para lang sa kanilang mga bulsa. Nako naman. Nakakahiya po sa international community. Lalo na kung itong ating Pangulo ay mahilig, no? Na encourage, no? Magsalita sa international foreign investor, 'di ba? Mahilig po kasi yung ating Pangulo mag-travel. Wherein nakakahiya po yung ating mga opisyal, mga convicted. Yeah? So, isa rin po yan sa nakikita nating bad sign, no? In terms of investment. Kasi baka isipin po ng international or foreign, mga foreign investors na yung mga Pilipino pala, yan, nanunuhol, di ba? Mga kurap. Sana, una muna nating iniisip, malinis ba ang gobyerno natin? Then pangalawa po, kung malinis, go. No? Kahit gumastos pa ang ating bansa ng bilyon-bilyon dyan sa pag-travel na yan, no? Kung makakakuha rin naman tayo ng trillions pabalik sa bansa natin na mga investment, ay okay lang, di ba? Sa palagay niyo mga kabayan, dapat bang wag na talagang patakbuhin itong mga convicted Well, anyway, ito pa mga kabayan, si Kerwin Espinosa nagsalita na po dito sa Quadcom committee. Ito po ang sinabi niya
Bigyan po natin ng komento ito, nako. Ha? Sinabihan niya ako na amin mo na sangkot ka sa kalakaran ng droga. Dito sa Pilipinas at idawit mo si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa aking ama. O isa sa mga pamilya ko ang magugurgur din. Nako, mga kababayan, kayo po ba ay naniniwala dito? Mukhang may paiyak-iyak pa. Dito si Kerwin Espinosa. Grabe. Marami pong nag-comment, mga kababayan, no? Sinasabi nila na bakit naman natin pa kailangan paniwalaan si Kerwin Espinosa? Kilala po yan sa kanilang lugar. Diba? Tanungin muna natin yung mga kalugar ni Kerwin Espinosa kung ano ba talagang klaseng may pamilya sila. Diba? Yun ang comment ng ating mga kababayan. At saka mga kababayan, no? Punong-puno ng drama. Ang ano natin ngayon, ang mga investigasyon to pin down Duterte. No? Well, kayo, ano pong masasabi nyo dito kay Kerwin Espinosa? Is he telling the truth? Or this all for drama-drama lang, mga kababayan? Kasi isipin nyo lahat po ng pinakulong ni dating Pangulong Duterte, no, related po sa droga, ay nakawala. Bukod pa dyan, no, yung nagpalayang judge, yan yung nagpalayang judge kay De Lima na promote, no, naging associate ng Sandigan Bayan. Biruin nyo yan, mga kababayan. Lahat ng connection, no, may connection sa droga, nakakalaya ngayon at yung iba napopromote pa. Paglaya ni De Lima, anong sabi niya? Duterte ICC, no? Dito naman po kaya yung isa pa si Mabilog, no? Si Jed Mabilog, diba? Nagtago sa ibang bansa. Tapos pinabalik sa Pilipinas, tumistigo. Diba? Ngayon tatakbo na naman sa kanilang lugar. Ito rin si Kerwin Espinosa, before election, pinalaya. No? Pero siguro ko isa lang po yung condition kung bakit sila pinalalaya. This is opinion lang Siguro kung opinion lang po ito ang kondisyon for them to be free is mag-testify, no? Against Duterte. Kasi parang yun lahat yung yung script nila di ba? Yung script nilang lahat to testify Duterte. Na si Duterte talaga lang may kasalanan kung bakit silang lahat ay nakulong. Well, anyway, ganun talaga kung may pader ka mang sinasandigan ngayon, no? Sinasandalan, no? Sinasandigan. Waray yun, no? Kung may pader ka mang sinasandalan ngayon, so it is your time to shine, di ba? Talagang pipilitin nyo yan Kasi nasa pader pa kayo. What if, di ba? What if mabaliktad naman ang ikot ng mundo? At may isang Duterte. Well, anyway, pag-usapan natin yan pag sa 2028 na, mga kabayan, kung ano ang gagawin. Ngayon, nasa inyo po yan kung maniniwala kayo dito kay Kerwin Espinosa or, di ba, you still believe in former PRRD, okay? At ito na nga, mga kababayan, ito na. Pag-usapan na po natin itong mga senatorial candidate, aspirants na pwede nating iboto at pwede rin nating iwasan sa darating na 2025 election. Ipapakilala po natin sila. Bibelta lang tayo, mga kababayan. Ito po. From PDP Laban, official senatorial candidates for 2025 midterm elections. Nangunguna po si Senator Christopher Bongo. Yan, mga kababayan. Kilala naman po natin yan, no?
Pangalawa, si Senator Bato de la Rosa. Pangatlo, Philip Salvador. At eto pa, sa PDP laban po ito, Attorney Raul Lambino. Oh, yan mga kabayan, attorney po At attorney, may mga attorney tayo, no? Dito sa PDP laban, Attorney Jimmy Bundok. Yan. Basta. Attorney Jimmy Bundok. Yan. Singer din ito mga karibin natin, Siya po ang kumanta ng hanggang ngayon ay kinababaliwan pa rin ng yun ang mga teenager, ano ba? Yung I believe, mga kabayan. I believe na ikaw lang at ako, 'di ba? Yan. Yan po, siya po yung kumanta, hindi po ako. Pangit po ng boses ko eh. Attorney Jimmy Bundok, yan. At Attorney JV Hinlo. 6 lang po mga kababayan. 6 lang po ang senatorial candidates ng PDP laban. At sila nga po yun. Ulitin po natin. Senator Bongo, Senator De La Rosa, Philip Salvador, Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bundok, Attorney JV Hinlo. Yan, tandaan po natin yan. Sila po ang 6. At ito pa. Ito naman po mga kabayan ang posible, no? Mga posibleng PDP laban guest senatorial candidates, no, mga kabayan. Ito po, number 1 po sa ating balota. Of course, Congressman Rodante Marcoleta, independent po yan. Pastor Apollo Kibuloy. Yan, good news po kay Pastor Apollo Kibuloy, kasi no, wala na po yung hindi po nagtagumpay yung ni Reza Hontiveros doon sa Amerika. Ba, binasura ng Korte Suprema ng Amerika yung mga ikinakaso nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Right? Pangatlo po si Willie Revillame, independent din po mga kabayan. So, nandito rin si si Doc Willie Ong, Action Demokratiko. Nakipag-alyansa po dito kaya sa independent sila posibleng maging guest ng PDP laban, no? Chavit Singson, independent, at Attorney Vic Rodriguez. So yan mga kabayan, ito po. So may 6 po tayo na PDP laban, ito. Tapos may 6 din po tayong guest candidate ng PDP laban. Okay? Guest candidates mga kabayan ng PDP laban. Ulitin natin, Congressman Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Willie Revillame, Doc Willie Ong, Chavit Singson, at Attorney Vic Rodriguez. Yan mga kabayan, sila po yun. Ayun po ang dapat nating iboto, no? Yung eto, at saka yung eto mga kabayan. Dito naman po tayo sa mga hindi dapat iboto. Ito po, Makabayan Blocks Senatorial Slate. Talaga naman, may slate na talaga ngayon yung no? Makabayan Blocks, seryoso na po sila sa kanilang mga pamumulitika. Teka lang. Ito po, Franz Castro. Ito po yung mga dapat nating iwasan, Sabi nga ni Pierre Andre, wag mo nang subukan, mapapasama ka lang. Dito mga kabayan, wag na po nating subukan, mapapasama lang tayo dito Franz Castro, ACT Teachers Party List, no? At ito, Arlen Brosas, Gabriela Women's Party. Lisa Masa, Makabayan. Jerome Adonis, Kilusang Mayo 1. Nako, talagang ito, mga identified po itong di ba? Yung sinabi ni yung founder po nila. Ito pa, Danilo Ramos, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Modi Floranda, Piston. Ronel Arambolo, ano to? Pamalakaya. Teddy Casino, Bagong Alyasang Makabayan. Ito pa. Amira Lidasan, Sandogo Movement of Muro. Yan
Jocelyn Andamo, Filipino Nurses United. Mimi Doringo, Kadamay. Itong Kadamay, no? Itong Kadamay, ano na to? Identified na rin to. Piston. Kilusang Mayo 1. Syempre ito, si Franz Castro. Yan mga kabayan, huwag niyo pong kakalimutan yan. Yung mga pagmumukhang yan, yan po ang nagpapahirap sa bayan. Diba? Huwag nyo nang subukan. Mapapasama lang tayo. Dito sa kanila. Okay, anyway, ito pa. Kakampinoy senatorial slate. Iba na pala. Hindi na pala sila Kakampinoy na. Ito naman po yung mga dating mga liberal party. Ngayon, Kakampinoy na mga kabayan. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, Independent. Attorney Luke Espiritu. Itong si Espiritu, ito po yung critics ni Vice President Sara Duterte ito Nako, Wilbert Lee. Nandito pala sa Kakampinoy si Congressman Wilbert Lee. Sonny Matola. Si Kyle din nandito rin Franz Castro nandito rin Toto Kausing, Arlen Brosas, David D. Angelo, John Ray Gargarita. Yan mga kabayan. Yan po yung Kakampinoy. Iwasan din po natin to para hindi po tayo masira, no? Yun yung word, masira pala. Iwasan nyo yan. Iwasan mo yan kung ayaw mong masira. Eto mga kabayan, dapat po nating iwasan ito. Baka masira po tayo dito Ito na mga kabayan, Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition. Ito po yung sa administrasyon mga kabayan, Ito po yung senatorial candidates ng Alyansa sa Bagong Pilipinas Coalition. Benhor Abalos, yan. Abi Binay, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos. Independent ngayon to pero nakalagay pa NP. Pero independent po siya. Ayon po yun sa kanila. Para syempre mabudol yung taong bayan, di ba? Senator Francis Tol Tolentino. Nako, nandito na ang traidor ay ahas. Manny Pacquiao, ay nako, lalo na po ito. Senator Senator Lito Lapid, ito Senator Bong Revilla, ito rin, no? May mga lamat na po ito. Erwin Tulfo, Camille Villar, Fanpilo Lacson, Tito Soto. So yan mga kabayan, yan po ang mga dapat nating iwasan. Masisira po tayo dyan mga karindi natin. Isipin nyo, nagsama-sama si Manny Pacquiao dati, di ba? Yung kung napapanood nyo po yung mga ilang vlogs natin about kay Manny Pacquiao, no? Talagang wala, halos hindi malunok. Dati ni PBBM yung mga sinasabi nito. But ngayon, sama na po sila. Wala, anyway, kagustuhan naman nila yan. Wala tayong magagawa dyan. Yan. Yan po mga kabayan yung dapat nating iwasan. At eto pa pala. Mga senatorial aspirants for 2025. Ito po. Yung mga wala ito walang siguro dito, partido. Ito, si Gringo Hunasan, Norberto Gonzales, Ariel Carubin, Ana Sadulia, Ben Tulfo. Nandito rin siya, dalawang Tulfo na yung nakita ko, nabanggit ko mga kabayan. Jose Montemayor Jr., Roberto Balyon, Mark Gamboa, parang familiar to Mark Gamboa, journalist ba to? Rolando Rastaman Plaza, no? So yan mga kabayan, independent, senatorial aspirant. So yan mga karibin natin, ano po ang masasabi ninyo dito sa mga senatorial candidates na okay? At mayroon din po tayo mga senatorial balls na
So balikan nyo na lang po ang video ito. At sana makatulong mga kabayan. Maraming salamat po.